Okay, so ito na ngayon guys ang problema na tanggalan natin yung buong mechanism niya. So unang-una, kaya nagbawas yung oil natin dahil dito yung ring gap, malaki na yung tawag niyan, yung clearance ng ring. Ayan o, malaki na. So ibig sabihin yung oil dito na dumadaan. Tapos ang nagiging problema rin dito guys ng pagbabawas ng oil is yung kanyang mismong yung kanyang mismong natawag na yung surface ng engine block at ng buong part sa loob, especially yung kanyang tawag niyan yung itong kanyang carbon build up. Okay, so sa mga hindi nakakaalam guys, once na napapansin nyo yung oil nyo malakas ng kumain, dahil po yan sa kita nyo yung mga carbon build up na yan, yan po yung natawag na oil sludge. Ayan o, kaya nangyayari sa oil nyo, talagang matakaw talaga siya kumain ng oil. Bakit? Dahil once na dumidikit yung mga oil na nasusunog na sa oil sludge, mga ganito, tulad ng ganyan. So pag nasusunog yan siya guys, tumututong yan, kaya magbabawas ng oil. Pero hindi naman totally ganun karamihan. Pero malaking factor yan pag once ng makina mo is marami ng oil sludge. Okay, so ano nagiging main cause ng oil sludge? Yung oil na mumurahin ang binibili, ang ilalagay. So dapat yan bibili kayo ng ng oil is kailangan yung maaari yung hindi mumurahin, dapat yung medyo may kamahalan. Bakit? Kasi yung viscosity ng lifespan nito ay tumatagal. Okay, so kaya niya mag-resist sa init ng ilang degrees. Okay, so hindi niya kayang sunugin yung oil. Kasi once masunog yung oil, ano nangyayari yan guys, didikit yung oil sludge na sinasabi, yung mga ganyan dito, kita nyo naman. So pag dumikit ang oil sludge dyan, so yung oil babawas talaga kasi nasusunog siya, dumidikit na siya sa engine wall. So yun ang nagiging main problem ng natawag na yung kumukonsumo siya ng oil. Isa din na ang factor is yung tinatawag na tawag niyan yung setting ng mo ng engine, especially yung ito, yan, yung gap nito, nasabi ko kanina, yung gap nito once na hindi siya setting, so malakas din yan mag-consume ng oil sapagkat papasok talaga yan doon mismo sa combustion chamber. So pag pumasok yan doon guys, magkakaroon naman yan ng carbon buildup na naman dito sa taas. Ayan o, kita niyo yung carbon buildup na yan. So yan nagiging cause ng oil sludge. So anong gagawin dyan? So kailangan mo talagang buksan ang makina, kailangan mo talagang ipalinis, ipa-engine decarbonize mo general internal parts. So yun po yung mga basic pointers kung ang dapat mong gawin sa makina mo. Although okay pa naman sa tingin mo, pero subject for overhaul na siya. Hindi ka pa nag-overheat yung makina mo, subject for overhaul dahil nga dito sa nangyayari na yan ng mga carbon buildup. Okay, so oil sludge, kita nyo naman. So anong gagawin dyan? So kailangan yan guys, bibili kayo ng oil, dapat kung maaari huwag talaga yung mumurahin, yung mamahali na oil talaga na medyo makapal ang viscosity. Huwag yung sobrang nipis, kasi pag sobrang nipis masisira naman yung mga metal surface ng bakal mo, especially yung main journal ito. Yan, so iingatan na hindi masira yan. Kailangan talaga makinis yan guys. So at least nakuha nyo yung mga basic pointers kung bakit natin kailangan na pagbuwas sa kumakain ng oil, automatic piston ring ang problema. Tapos yung kanyang litog, yung kanyang valve seal nandito sa loob. So malaking malaking factor yan. Tapos kailangan na itong i-engine decarbonize ang unit mo. So yun po yung mga basic pointers. Pasensya na kayo at medyo medyo iba yung boss natin sapagkat meron tayong kakatrangkaso natin sa araw. Pero at least mahalaga makakuha nyo na yung basic pointers guys sa mga tutorial natin. At least panalo na. Pero laki ng idea, so, especially sa mga unit owner. Okay? So sige, hanggang dito lang muna guys. So maraming salamat sa inyo lahat. Please subscribe to the YouTube channel, share my video, comment lang kayo down below and then I will reply anytime. Hanggat kaya nating replyan lahat ng mga comment nyo, gagawin natin. So please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.